Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, ang muli sa Ida Bernales ng Magistrate, ito ang aking daily devotion. At ngayong araw mga kapatid ay pag-uusapan natin ay making godly decisions. O Jehoiakim at ating scripture mula sa 2 Kings chapter 24, verse 8 to 17. Sasabi sa scripture natin ngayong araw mga kapatid, he did evil in the eyes of the Lord, just as his father had done. Ito ay mula sa 2 Kings chapter 24, verse 9. Sa 2 Kings chapter 24 makikita natin na si Jehoiakim na naging hari ng Juda sa murang edad, pero ang kanyang paghari ito magal lamang ng 3 buwan bago siya mabihag ng Babylon. Sinasabi ng Biblia na ginawa niya masasama sa paningin ng Diyos tulad ng ginawa ng kanyang ama. Isang mahalagang katotohanan matututunan natin dito mga kapatid na ang mga desisyon natin ay may consequences. Hindi lahat ng consequences ay agad-agad nating nararanasan o nakikita. Kung sa mga desisyon natin ginagawa ngayon ay may epekto sa mga susunod na buwan, taon, maging sa ibang tao sa paligid natin at sa hinaharap natin. Si Jehoiakim mga kapatid ay lumaki sa isang environment puno ng maling halimbawa. Pero pakita ng Biblia na kahit may influence ang ating background, may responsibility pa rin tayo sa mga pinipili nating gawin. Ganon din sa ating pang-araw-araw na buhay mga kapatid. Hindi natin kontrolado kung saan tayo pinanganak o kung anong klaseng environment kinalakihan natin. Pero tayo ay may choice kung paano tayo mamumuhay ngayon. Kaya mahalaga ang paggawa ng godly decisions. Ang godly decisions mga kapatid ay hindi na tungkol sa pagpili ng tama at mali. Ito ay tungkol sa pagtatanong. Ano ba ang nakakalugod sa ating Panginoon? Ano ba ang nakain sa kanyang salita? Ano ba ang maging epekto nito sa hinaharap? Minsan mga kapatid, ang godly decision ay hindi na nakamadali ang pinaka-komportable. Maaaring natin kailangan nating magsakripisyo, maghintay, o tumanggi sa isang bagay na gusto natin. Pero ang wisdom ng Diyos mga kapatid ay lagi mas maasahan kaysa sa sariling understanding natin. Kaya mga kapatid, bago gumawa ng malaking desisyon tayo sa relasyon, trabaho, pag-aral o personal nating buhay, magandang huminto muna tayo, humingi ng guidance sa Diyos. Ang isang maling desisyon mga kapatid ay magdadala ng sakit, pero ang isang tamang desisyon ay nakaayon sa Diyos na maaaring magdala ng blessings hindi na sa iyo, kundi pati sa iba. Sa uli mga kapatid, ang buhay nabubuo sa maliit na desisyon nating ginagawa pang araw-araw. At kapag pinili natin sundin ng Diyos sa maliit na bagay, mas magiging handa tayo na sundin siya sa malalaking bagay lang. Kaya mga kapatid, may desisyon ba tayo sa buhay nating pinakaharap natin ngayon? Nakabase ba ito sa gusto lang natin o hinahanap natin ng kalooban ng Diyos? Bago gumawa ng mahalagang desisyon mga kapatid, tayo manalangin, humingi ng wisdom sa Diyos. I-check kung naayon ito sa kanyang salita at piling sundin kahit hindi ito ang pinakamadaling option. Ang godly decisions mga kapatid, today can lead to godly blessings tomorrow. Kumbaga mga kapatid, pag sinunod sa Diyos ngayon, ay maaaring magtungo sa blessings kinabukasan. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa panonood.